Welcome back to the Defense Chronicles. I'm Leslie Bocobo. With me this afternoon is Senator Francisco Quinta. But first and foremost, I'd like to ask you, a lot of people now are asking, meron po kasing mga senador ngayon na dapat po senator judges sila, pero nakikita po ng taong bayan ngayon, mukhang some of them are becoming to be like senator prosecutors. What is your observation on that, Senator? Ako ang unang nagbigay alam sa publiko tungkol dito sapagkat nilapitan ko yung isang kaibigan kong senador early on na sabi ko mukhang magaling ang performance nyo, kaya lang mukhang papunta na kayo sa prosecution. No? And medyo skandalo yung kaibigan ko. Why? What's your problem? What's your problem? Disqualify me. You'll join the defense. Ganun ang reaction. At the time, isa-dalawa lang sila noon. Ngayon dumadami. Oo. At nakikita po natin, sa halip ng ang nagtutunggali dyan, yung defense at saka yung prosecution, wala na po yun. Ang in charge na yung senator judges, ang kausap, yung testigo. Sila na nag-iimbestiga. No longer to clarify anything. Dapat yung senator judges, kung magtatanong, should stay within the coverage of the testimony of the witness as revealed during the direct and cross, redirect and recross. Hindi. Entirely new territory ang pinapasukan ng mga senator judges. Aside from the senators, there is also a public perception now that the palace itself is taking an active role, being a partial institution now, where in fact it should be impartial and just let the Senate impeachment proceedings push through. Right now there is a call for people power, and now the president is saying that why will the fate of the impeachment be resting on just a few people? Well, you're very polite when you say this is a public perception. This is fact. This is reality, no? Ng palasyo ang nakikialam ng todo-todo rito, no? Wala pong papel ang Pangulo rito. Walang papel ang Malacanang dito. This is solely in the hands of the Senate, yung trial na yan. No? Kaya dapat yung mga senador lamang ang mamamahala yan. Pero anong nangyayari? Yung Malacanang, yan, kayagang nagsasabi na kailangan makonvict si Corona. Kailangan yung TRO ng Supreme Court na binabawal na buksan ang dollar account kung mayroong dollar account si Corona, dahil sa itong sinasabi ng batas, absolute po ang prohibition, ay huwag irespeto ng mga senador. Ay kasalungat po ito ng sinumpaang obligasyon ng Pangulo ng Pilipinas. Na ano yun? Na ipagtanggol, pangalagaan ang saligang batas, ipatupad ang lahat ng batas, na bigyan ng katarungan ng lahat at ialay ang sarili niya sa paglilingkod sa bayan. Yun ang sinumpaan ng Pangulo. Pero anong sinasabi? Na huwag pansinin itong legal proceedings na ito at yung mob rule ang mag-decision dito. Anong klaseng salita yung why should this be left in the hands of the few? That's right. Nasa Constitution po yan kung anong prosesong dapat maganap para po magkaroon solusyon ang problemang ito. Hindi po ang presidente ang magdidesisyon dito, hindi yung kung sino-sino man, kundi yung Constitution. Isa pa hong bagay dito is they complain about trial by technicalities. But it seems, and it's obvious now, that they approve the trial by publicity. So, marabang pumapasok na ang defense dito na nakatali ang mga kamay nila, and they're taking the blows. But again, it's very obvious that
talagang hindi ho patas ang Hindi, labanan. trial by technicality, walang ibig sabihin po yan. Yan argumento ng mga tamad pag-isip. No? Kasi, sinasabing technicality, yung sumusunod ka sa alituntunin, Opo. hindi po technicality yan. Basic po yan sa ano man. Kahit na yung mag-basketball ka lamang, maglaro ka lang ng chess, kung ano mang laro, may mga alituntunin po sinusunod. Pag sinunod mo ba, sabi, technicality. Hindi. Sundin mo para patas ang laban. Pero yung trial by publicity, ay talagang walang patumanggang sinasalaulan nila ang pangalan ni Corona dito. Hindi ginagalang ang rules of fairness. No? May mga periodiko dyan, television station na iisang side lang talaga at kinakargahan pa nila. Kung minsan, nag-iimbento pa sila ng issue laban kay Corona. Oh. On that note po, Senator, about yung invento, again, meron po ngayong lumalabas na mga spurious documents, mga bank accounts, bank documents. Recently, Congressman Jorge Banal has come up in the open. What can you say about this? Well, nakalulungkot nga yan kasi ang mga involved dito, mga kongresista, may dalawang kwento nang dumating sa impeachment trial. Ano? Unang kwento, galing kay Congressman Umali, na yung daw, facsimile ng dokumento ay ibinigay sa kanya ng isang maliit na babae. Kailan nangyari yun? February 2. Okay, February 2. At tapos, nitong nakaraang Huwebes, lumabas na si Congressman Banal ay pumunta sa PS Bank. May dalang dokumento rin na halos kapareho daw ng firma ni Chief Justice Corona doon sa card. No? At kailan nangyari yun? January 31. Kung totoo yung sinasabi ni Banal, na nasa kamay na niya yung papel na yun, noong January 31, siya po miyembro ng Secretariat ng Prosecution doon sa Senado. Miyembro po siya ex officio member ng Committee on Justice. Wala pong katwiran na manggagaling sa isang maliit na babae yung papel na di umano napunta kay Congressman Umali. Kaya maaaring isa nagsisinungaling, parang silang nagsisinungaling, talagang tinasasakay po ang bayan. Salamat po, Senator Tadat, for your time with the Defense Chronicles. We'll see you next.